Balitan ng masa. Tila Brigada! Tila Brigada! Sa mga kabrigada ho natin, bukas pa rin po ang ating Facebook poll para ho sa mga nais bumoto mga kabrigada sa ating question of the day na kung kayo hubang yung tatanungin, dapat nga hubang sa mga public schools pag-aralin ang mga anak ho ng mga government officials. Pwede na ho kayong bumoto dyan mga kabrigada sa ating Facebook Live. That's 105.1 Brigada News FM Manila. Boto lang ho kayo kung dapat ba o huwag namang i-require, di ba? Sabi nga ni Sir Benjo Basas kanina mga kabrigada, ano raw, kumbaga ba, panawagan pa lang ito sa ngayon, pero wala pang gumagawang, ano tawag ito, wala pang gumagawang pang-legislation. Pag-usapan naman natin ngayong umaga mga kabrigada, ito nga pong ni-raid na isang care facility dyan ho yan sa may Mexico, Pampanga, kung saan yung pastor daw ho mga yung kabrigada, director, Brigada Gats. yung director na isa pong foreigner mga kabrigada arestado na ho yan at nakaharap ho sa, sabi ng immigration, posible hong maharap sa deportation. Meron atang panawagan mga kabrigada si Manila Congressman Benny Abante na parang wag daw muna masyadong madaliin. Di ba? Titingnan muna. Dapat medyo process daw, Brigada Gats. Kasi nga, 8 years na pala yung pastor na nagsiservisyo dyan sa ating mga kababayan dyan sa part ng Pampanga. Ayan. Ilaman nga ho natin, kasama natin si Congressman Abante. Magandang umaga po, Pastor Benny. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama po ninyo, Brigada Gab, Brigada Abner. Good morning po. Morning po. Magandang umaga po, Brigada Gab, Brigada Abner. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Opo. Kagaya nga ho na nabanggit ho namin kanina, ano ho ba yung panawagan daw ho ninyo, Kong, na wag agad-agad ipa-deport at pag-aralan muna ito nga po nga kaso kay Pastor Jeremy Ferguson. Bakit daw ho, Congressman? Oo, kasi alam mo, unang-una, Brigada Gab, Brigada Abner, ang talagang protocol ng DSWD, lahat po ng ginagawang investigasyon dyan, confidential. Hindi po nilalabas yan. Biglang ako'y nagulat na ilabas na po yan sa media. At na-interview na. At hindi dapat gawin yon sapagkat kawawa po naman yung mga bata at kawawa din yung mga nangangalaga dyan kung yung mga bagay na yan ay wala namang katotohanan. Kaya sa akin, nabalita din na nagbigay ng deportation proceeding ang doon sa Amerikano. Sabi ko hindi pwede. Nakausap ko po yung chief legal counsel ng FBI, ng immigration. At sinabi ko sa kanya hindi pwedeng ipa-deport yan. Ang sinabi naman niya nilagay lamang nila sa waitlisted yan. Ibig sabihin hindi pwedeng umalis sapagkat may kaso. Ayun, ang sinabi ko lamang po sa ating DSWD personnel, andun po yung kanilang RD. Sabi ko, kumpituhin nyo ang investigasyon. 160 na mga bata yan. Oo. Ang kanila palang nakakausap 29. 29. Dalawa pa lang ang kanilang ini-inquest. So, malayo pa, Brigada Gab, Brigada Abner, malayo pa ang tatahakin nila para imbestigahan yan. Pero, nagkaroon ng trial publicity yung pastor, yung ilang mga staff yan, at guilty na yan sa mata ng taong bayan. Kaya sabi ko, ang akin pong ini-emphasize dito, sana magkaroon ng proper and thorough investigation unang-una. Before any action can be taken against the American pastor Jeremy Ferguson. Oo. So, ang point po ninyo... Yun po yung sinabi ko. Kung Benny, yung point po ninyo dapat bigyan ng benefit of the doubt si Pastor Ferguson. Kasi may nabanggit po kayong pahayag na 8 years in operation and in the past, talagang nagko-comply sila doon sa mga requirements ng DSWD at sa mga regulation ng gobyerno. Ang nais ko lang po dyan, due process. Sapagkat naniniwala naman tayo, any suspect, kahit suspect ng murder yan, we consider him to be innocent until proven guilty by the courts. Dapat ganun din. O nga, nakakulong pa ngayon si Jeremy Ferguson. Hindi lang po 8 taon He has been a missionary in the Philippines for 25 years. 25 years. Nag-asawa ng Pilipina, may anak na Pilipino.
Oo. Nagtatagalog na nga. Wala siyang balak umalis. Wala siyang balak umalis. Oh. At sinabi sa akin ng DSWD na for 8 years nakadalang minomonitor yan sapagkat sila din nagbigay ng lisensya Oo. At minomonitor nila yan twice a year. Wala pong anumang kaso. Ngayon lang nagkaroon Ayun lang nagkaroon. Opo. Ito ba, Kong Benny, personal ho ba ninyong kakilala itong si Pastor Ferguson? Kumbaga ba, kakilala nyo ba talaga siya bago yung issue na yan, Kong? Actually, hindi. Hindi ko siya kilala personally. I do not even know him. Oo. Okay. Doon po sa Senate, magkakaroon daw ho ng investigation ho dito. Sabi ho dyan ni Senator Risa Ontiveros, posible raw ho nilang investigahan ito. Dyan ho ba sa House of Representatives, meron ho bang kumbaga ba nagpaplano rin na nagkaroon po ng investigation hinggil po dito sa alleged abuses nitong facility na ito, Kong Benny? Yes, I am set to file a resolution. Sinasabi ng mga kakampi ng pastor na bakit hindi na lang sa committee mo? Sabi ko ayoko sapagkat pag sa committee ko yan, magiging bias yan dahil ako po ay isang pastor din. No? So, yung solution ko po na ipapasa is directing the Committee on the Welfare of Children. Ayan, meron tayong committee ganyan to conduct an inquiry. To conduct an inquiry, hindi po investigation, to conduct an inquiry in aid of legislation sa nangyaring ganyan. Kasi si Senator Risa, bias kagad siya Sa kanyang sarili, guilty na yung mga tao o guilty na yung Jeremy. Oo. Sa akin naman, inquiry. Para malaman natin talagang katotohanan. Ano ba talaga totoo dyan? Although naniniwala ako na dapat nating pakinggan, kampihan ang sinasabi ng mga bata sapagkat napaka-imposibleng magsinungaling yan. Oo, hindi ba? Pero alam mo naman nga, Brigada Abner kahit na mga 12 years old na yan magaling magbura, magaling magsinungaling. You see that? Oo. Kaya kinakailangan talaga magkaroon ng proseso ang DSWD na lahat po yan ay interviewin, lahat po yan ay dumaan. Kaya kasi tinanong ko sila, sana naman hindi kayo gumagawa ng pressure diyan o tinuturuan nyo kung anong sasabihin ng mga bata. Sabi ko kung hindi lang confidential yan, dapat yan. Meron pang witness ng mga tagalabas, private, para malaman po ng taong bayan na talagang ang DSWD po ay hindi po pinipressure yung mga bata. Hindi tinuturuan kung anong sasabihin nila. But let the children be the one to say the things that they have experienced. Yun po ang nais natin. Okay. Nabanggit po ninyo na tanungin yung mga kabataan, ano po yung kanilang mga experience o kapag kami mga pagdinig, mga clarification, hindi lang po yung mga nagre-reklamo yung pwedeng tanungin doon na Kong Benny, pati yung mga iba pang mga kabataan na hindi naman nagre-reklamo. Yes, alam mo, napaka-serious po ng allegation na yan pagka minsan kasi, meron pang, for example, merong guardian yung mga batang yan, merong mga magulang yan. Babaka ba mo yan, yung mga magulang na yan, gusto lang makakuha ng pera. Hindi ba? Yun ang kinakailangan natin tingnan mabuti. Kaya ang sabi ko, there ought to be the fullest measure of due process. Sapagkat napaka-serious po ng mga allegations na yan. The greater the need to establish the truth with care and impartiality, yun lang po ang pakiusap ko Sapagkat Luka, narinig ko na yan po nalaman na ng US Embassy. Pag nalaman na po ng US Embassy, alam niyo naman ng mga embassy ng bawat bansa, they are there ang kanilang mandato is to assist their own citizens. Baka mamaya makarating pa sa State Department sa US yan. O maging international case yan. Ayaw po natin ng ganun. Okay.
Opo, sa ngayon ho ba, meron na ho ba tayong coordination dun sa DSWD? Hinggil ho dito sa mga hinaing po ninyo dun sa ginawa nilang sa publiko na investigasyon at para ho matiyak na kumbaga ba nga hindi naman sinasabihan yung mga bata na ito dapat yung sabihin ninyo kapag mga may interviews. Meron na ho ba tayong ganung communication po sa DSWD, Congressman? Meron na po. Nakausap ko na si Secretary Rex Gatchalian at okay naman siya. Nakausap ko na rin po yung mga nag-interview, yung mga na-raid doon sa facility. Kaya sa akin, sinabi ko sa kanila na kinakailangan gawin natin lahat na magagawa natin to protect our children. Protektahan ang mga bata. Huwag natin turuan na magsinungaling yan, sabihin nila ang mga totoo lang, no? At consistent doon sa sinabi ko, kinakailangan din po nating ibahagi yung basic principles of human rights, di ba? Opo. Justice. Sabi ko nga, justice is not served when we prejudge a man before the evidence has been fully weighed. Okay. Sige po, with that, Kong, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga at tututukan ho namin. Antabayanan namin to, Pastor, kapag nag-file na ho kayo ng resolution para po sa inquiry sa issue na ito. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Maraming salamat. Brigada Abner, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you very much po. God bless. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!